Hindi palaging kailangan ng mga pison at traktora upang umunlad ang ekonomiya ng isang bayan. Minsan, kailangan lamang alagaan ang kalikasan at lalapit ang kayamanan. Ang pangangalaga ng karagatan ay nagbubunga hindi lamang ng mas maraming isdang pagkain, napapanatili din ito ang likas na kariktan ng kapaligiran na maaaring pakinabangan bilang mga pasyalan sa industriya ng ecotourism. Pasyalan natin ang grupo ng mga probinsya sa gitnang Visayas na naguhugis tatsulok kung pagmamasdan sa mapa: Cebu, Bohol at Negros Oriental. Tawagin natin silang Ecotourism Triangle upang madaling tandaan. 3 oras na biyahe mula sa Cebu City, kabisera ng Cebu, patungo sa dulo ng timog kanlurang bahagi, mapupuntahan ang bayan ng Samboan. Kilala sa mga nalalabing batong bulaklak o corals na hindi pa nakakatikim ng bumbong at sodium cyanide, kung kaya't matatagpuan ang mga ito kahit sa tapat lamang ng baybaying dagat. Bagay na bagay ang ganitong kondisyon sa mga turistang mahilig mag-snorkeling at scuba diving. Malamig ang hanging umiihip sa aplaya dahil hinahayaang manatili ang mga puno. May marine sanctuary sa Samboan na pinangangasiwaan ng mga mangingisda. Meron silang mini exhibit tungkol sa kasaysayan ng kanilang marine sanctuary. Yung over there, those boats, over there is our boundary. People, yes. Until where? Until there. It's almost 2 kilometers. Oh, that's quite big, huh? And 200 meters away. You can do snorkeling. You can go snorkeling here? 2 oras patungong Hilaga mula sa Samboan ay makakapunta naman sa bayan ng Moalboal, na ibig sabihin ay bumubulang bukal. Dito sa Moalboal, matatagpuan ang Panagsama Beach na maituturing na international destination para sa mga divers at mga snorkelers. Hindi lang naman para sa mga fishermen to, no? But para rin sa mga divers, para sa health ng ating reef. And at the same time, you should realize that diving is also a big tourist industry at nabuboom yan ngayon. This place is a very nice people, and very good fish, good clear sea. Yeah, it's a different in Japan. Yeah, very nice people. I like it. Ang pinakasikat na destinasyon sa Moalboal ay ang Pescador Island, isang marine park, 2 kilometro mula sa Panagsama Beach. Maliit lang ang Pescador Island, hugis kwadrado na may lawak na 100 metro at may taas na 6 na metro, gawa sa korales at limestone. Napapaligiran ang Pescador Island ng malalim na tubig, kung kaya't bagay na bagay sa scuba diving. Sa katunayan, ang isang scuba diver ay maaaring makaikot sa buong isla sa isang sisiran lamang. Paminsan-minsan, nagdaraos dito ng mga underwater marriage blessing sa isang bahagi ng coral reef na hugis katedral. Ang kariktan ng Moalboal at Pescador Island ay napapanatili dahil sa sama-samang pagkilos ng taong bayan sa pagtatanim ng puno, paghahakot ng basura sa aplaya at sa ilalim ng dagat. These are the areas that is going to be cleaned up by the different representative of our local government, different business operators, and even there is a representative from Moalboal College of Fisheries. This is usually done every 3 months. And so, let's start and pick up your gears. 1 oras patungong Timog Silangan mula sa Cebu City sa pamamagitan ng Inter-Island Ferryboat, matatagpuan ang probinsya ng Bohol. Dito matatagpuan ang Panglao Island na kilala bilang International Diving Resort. 6 na kilometro patungong Timog Kanluran mula sa Panglao Island, matatagpuan ang Balikasag Island na kilala sa napakatahimik na baybaying dagat. Bagay na bagay sa mga turistang naghahanap ng kapanatagan sa kapaligiran. Ang
Balikasag Island ay may lawak na 25 hektarya na mapagmamasdan sa itaas ng lumang parola. 1.5 hektarya ay ginawang Balikasag Island Dive Resort ng Philippine Tourism Authority. Kumpleto sa kainan at recreation facilities. Native style ang mga cottage na may veranda bilang pahanginan. Sa Balikasag Island, puting buhangin ang tatapakan habang namamasyal sa paligid. Malinaw na malinaw ang makikitang tubig hanggang 50 metro mula sa baybay at may lalim na 15 talampakan. Angkop na angkop sa mga mahilig mag-snorkeling. Merong marine sanctuary na may lawak na 400 metro, kung kaya't makakaasa ang mga scuba divers ng malulusog na batong bulaklak. Ang Balikasag Island at ang buong munisipalidad ng Panglao ay napapanatiling kaakit-akit dahil sa suportang ibinibigay ng pamahalaang lokal. Ang among Marine Conservation Program, gitawag na mo niyo Panglao Integrated Marine Conservation and Development Program. Every coastal barangay dunay identified area nga mo marine sanctuary. So nahimutang na niron og napo ka marine sanctuaries ang na-identified sa Tibok Panglao. Apil ni Balikasag kini dinhi. 2 oras patungong Timog Kanluran mula sa Cebu City sa pamamagitan ng Inter-Island Ferryboat, matatagpuan ang probinsya ng Negros Oriental. Dito sa Negros Oriental, maaaring baybayin ang Bais Bay na kilalang kilala dahil sa mga protected landscape at seascapes. 45 kilometro patungong Hilaga mula sa Dumaguete City, kabisera ng Negros Oriental, makararating sa Bais City. Nagpapalakad ang pamahalaang bayan ng Bais ng Bahia Hotel upang tiyakin na merong pahingahan ang mga manlalakbay, lalo na't napakalawak ng baybayin at karagatan ng Bais. 5,430 hektarya ang Bais Bay. Bagay na bagay ang mga turistang mahilig mag-cruising. Sa kalawakan ng Bais Bay ay masasaksihan ang mga dolphins na tila nagpapayabang sa mga turista. Ang Bais Bay kasama ang Tanyon Strait ay sanktuaryo ng mga dolphins at iba pang mammals na masugid na ipinatutupad ng mga mangingisda. Kadtong dolphin o bunggaras, dili yun na namo ipakuha. Ang among akuhaon, kadturang balilan, sanga, pagi. Muna'y among akuhaon kay alang sa among panginabuhian. Sa Bais Bay din matatagpuan ang Talabong Mangrove Forest na isa ring protected area para sa mga wild duck at mga heron. Maaaring mag-cruising sa labas ng Bais Bay at tumuloy sa Timog Silangan, 25 kilometro mula sa Dumaguete City, patungo sa Apo Island, isa ring protected landscape at seascape. Ang Apo Island ay nahubog mula sa pagsabog ng bulkan na umabot sa 200 metro ang taas, kung kaya't maraming batong bulkan ang matatanaw sa paligid. Merong 5 bahagi ang isla na merong puting buhangin. May lawak na 72 hektarya ang Apo Island na napapaligiran ng karagatang tila kumukumot sa fringing coral reef. Mananatiling kamangha-mangha ang larawan ng Apo Island dahil nakaugat na sa mga mamamayan ang pagmamahal sa kanilang likas yaman. Ang mga tao mo'y kinahanglan mo'y magbantay gyud sa sanktuaryo para niya na sila'y magbantay, na sila pagmahal sa sanktuaryo, so maproteksyonan gyud nila ang sanktuary. Kung doon ay musulod nga lain nga mga mananagat sa sanktuary, sila gyud mo punong niya ng sanktuary. Ang Ecotourism Triangle, Cebu, Bohol, Negros Oriental, 3 probinsya na nagpapatunay na ang Pilipinas ay sadyangang perlas ng silangan. Kailangan lamang tularan ng ibang probinsya ang pagpapanatili sa likas na kagandahan ng kalikasan at tiyak na